Noong dekada 90, sumikat na isang genre sa pelikula yung mga massacre movies. At may isang babae doon na palaging nandun siya sa mga massacre movies. Kilala-kilala siya kasi ang ganda-ganda ng mukha niya. Isa siyang beauty queen. Ang pangalan niya ay Rochelle Barameda. I remember kasi nanonood ako ng mga movies na yon, tapos talaga gandang-ganda ako sa kanya. Sino mag-aakala na some years later, mangyayari sa kanya yung isang malagim na massacre na hanggang ngayon bibitbitin niya 20 years later. I'm sorry kung babalikan po natin, Rochelle, yung mga hindi magandang pangyayari nung panahong iyon. Pero ngayon pa lang, I would like to tell you, you are such a strong woman. Thank you for having endured all of this for the past 2 decades. Yes. Rochelle Barameda, Hello, Miss Kat. nung time na yon, hindi mo, when you were starting in show business, you were a beauty queen. Yeah. Tatlo kayo nun eh. Yeah, Diba? with Alma Concepcion. Alma Concepcion, And John Quintas. Joan Quintas, and you. Tapos laging lumalabas kayo sa mga, yun yung sikat nung time nung 90s eh, di ba? Massacre Files. Yun yung talagang first movie ko. Kasi pag bagong artista ka, hindi mo naman alam kung ano ba yung kalakaran pag nadudong ka na on the set. Hindi naman ako exposed sa mga ganong klaseng di ba? So, doon kami nagkaroon ng tatak ng mga massacre beauties. And it was fine with you na Okay naman. Like, kasi nasundan pa yon yung si Tony Calvento. Correct, Tony Na isa Calvento. rin akong, alam mo, victim din ng, Yes. di ba, napas lang din. Correct, na ano rin, ganun. correct. And so, hindi sumagi sa isip Never. mo. Hindi ko alam, even sa pamilya namin, na mangyayari yon sa buhay namin. Sa mga hindi po nakakaalam, si Rochelle po ay kapatid ni Ruby Rose Barameda. Si Ruby Rose Barameda ay nawala noong 2007. Yes. March 14, 2007. And then, na-retrieve siya. Searching kami for a long time. 2 years, 3 months to be exact. Paano nawala? Umalis siya 12, no? Umalis siya 12, pumunta siya ng bangko sa Alabang. And then right after nun, pumunta na siya doon sa bahay. So mga 4 o'clock in the afternoon, tumawag sa akin yung kaibigan niya na lahat ng telepono ng Ruby Rose closed. Off na. Which is imposible. Hindi nag-o-off ng phone si Ruby. So nung tinry kong tawagan, off na, kinabahan ako. Grabe yung kaba ko. For some reason, hindi ko alam bakit. Ang ginawa ko kaagad, tinawagan ko yung husband ko. Pumunta kami ng mga ospital, alam mo, mga iski-iski. Hinanap niyo? Hinanap namin. Pumunta kami dun kung sa guardhouse, wala daw nagpupunta. So, alam mo yung hindi ko rin kasi, hindi pa rin ako ma-entertain ng pulisong kasi wala pang 48 hours. Hindi mo pwedeng sabihin missing. So, wala kaming tulog. The next day, punta na ako ng Krami. Nag-ask na ako ng help. Tapos, may mga taong tumulong sa amin to have a reward. Alam mo yun, para lang may kung sino yung nakakakilala. Hindi pa rin ako tumitigil, nag-check pa rin kami sa mga ospital. Baka may na-aksidente, wala namang ganong report. But at the back of my mind, alam ko naman kung sino yung pwedeng gumawa. Pero ingat na ingat ako. Ingat na ingat ako sa mga bawat sasabihin ko kasi baka pag may mali akong nasabi, hindi nila magusto may masamang mangyari sa kapatid ko. Alam mo yung gano'n, pero may feeling ka na may masamang nangyari. Yung mga kaibigan ni Ruby Rose, lagi niyang nasasabi na, pag may nakita kayong drum, check niyo yun, baka kami na ni ate yun. Yes. Bakit kami ni ate yun? Kasi ako yung tumutulong kay Ruby sa kaso niya. At doon siya tumira, na bumalik na siya doon sa bahay ng So parents if she ko. was still alive, sinabi niya yun? Yes. Sinabi niya yun sa mga kaibigan niya. And natatakot din siya para sa akin dahil nga, kumbaga, Ikaw yung ako tumutulong. yung tumutulong.